Magandang umaga po, Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Welcome po sa ating palatuntunang issue balita. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Dante Abrera. At syempre makakasama nyo po sa loob ng isang oras sa ating palatuntunang issue balita. Ngayon po ay Mayo 6 na ho, May 6, 2020. Araw po tayo ng Miyerkules. Kaya ano man po ang inyong mga ginagawa, ano man po ang inyong pinagkakabisihan, magandang umaga po. At samahan nyo kami sa ating palatuntunang issue balita. At syempre kasama rin po natin ang ating mga news correspondents at mga issue balita patrollers na patuloy pong kumakalap ng mga balita para sa inyong lahat mga ka-issue ho. Okay, mga ka-issue, narito na po ang ulo ng ating mga balita. Pangulong Rodrigo Duterte, naubos ang pagkasuplado dahil sa COVID-19. Kaya nagsure. At ayun po, ngayon pong Agosto 24, yung pong mga magulang na naghihintay at nagtatanong kung kailan po ang simula ng klase. Agosto 24 na po ang simula ng klase ngayong year 2020 to 2021 mga ka-isyo ho. Pugo workers bigyan ng DEL IDs. Ayon po yan kay 2nd District Representative Joey Salcida mga ka-isyo. At bayarin po sa ilaw, tubig, telepono at iba pa ay gagawing 3 gives na po. 3 bahagi ng pagbabayad. Divide 3 yan. Kaya magandang balita po yan. Kahit papano, may konsiderasyon po na ginawa ang ating Pangulo para kahit papano ay gumaan naman po ang ating pagbabayad mga ka-isyo sa mga bayarin, sa ilaw, sa tubig, at syempre sa mga telepono at iba pang mga bayarin mga ka-isyo ho. Syempre kasama na rin po dyan yung renta ng inyong mga bahay. Okay mga ka-isyo, ang mga ulo po ng ating balitang yan ay inihatid sa atin inihatid po sa atin sa kagandahan loob ng mga ka-isyo, problema ba ang preno at clutch ng inyong mga sasakyan? Sagot ng Friendsdang brake banding and clutch relining niya. Matibay at tumatagal. Kaya tandaan, kung brake at clutch ang pag-uusapan, sagot ng Friendsdang brake banding and clutch relining niya. Ang kanilang tanggapan ay matatagpuan sa Barangay Dila, Bay Laguna. Sa harap lamang po yan ng Shell Gasoline Station. Hanapin lamang po ang Lanyuhan Auto Supply at doon nyo matatagpuan ang Friendsdang brake banding and clutch relining. Kaya tandaan, Friendsdang brake banding and clutch relining, kaibigan at kakampi ng inyong mga sasakyan. Nagba
nagbabalik ang batikang broadcaster at KBP member Dan Tebrera sa kanyang mga napapanong issue at mga may init na balita. Issue Balita. Okay mga ka-isyo, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang Issue Balita. At ito pa rin po ang inyong lingkod, Dan Tebrera. At syempre kasama pa rin po natin ang ating mga masisipag na mga Issue Balita patrollers at ang ating mga news correspondents. At narito na po ang kompletong detalye ng ating mga balita. Pangulong Duterte, naubos po ang pagkasuplado dahil po sa COVID-19. Kaya siya po ay nagsuri. Kasabay po ng pagbahagi ng suri sa ilang malalaking negosyante na nagpakumbabang umamin po kamakalawa ng gabi si Pangulong Rodrigo Duterte na naubos ang pagkasuplado dahil po sa COVID-19. Inilarawan po ng Pangulo bilang humbling experience ang karanasan lalo na sa mga lalaking negosyante, mga ka-isyo, na napagsalatian niya ng hindi maganda noong araw pa. Pero tumutulong ngayon sa gobyerno. At hiniling po ng Pangulo na kung maaari ay kalimutan na ang kanyang mga nasabi at nagpapasalamat siya sa mga negosyante kasabay ang pangako na magiging mabuti na siya sa kanila. Particular po na tinukoy ng Pangulo ang mga Ayalas at mga negosyanteng si Manuel Pangilinan, mga ka-isyo. Ito po yung mga napagsalitaan niya ng hindi maganda. Sinabi pa ng Pangulo na kung maaari ay patawarin na siya. Pero kung hindi ay didiretso siyang humingi ng tawad sa Diyos. Ayun. At nagpasalamat naman po ang mga negosyanteng sina Jaime Augusto Subel Di Ayala at Chairman and CEO at Fernando Subel Di Ayala, Presidente po at CEO sa pahayag ni Duterte. Nagpapasalamat kami sa pahayag ng Pangulong Duterte sa kanyang briefing noong nakaraang gabi. Matatag ang aming paniniwala na sa isang matibay na pagtutulungan ng mga pribado at pampublikong sektor sa pagtugon sa mga problemang kinakaharap ng bansa at sa patuloy na paglikha ng trabaho at pagpapabuti ng buhay ng bawat Pilipino. Yan po ay sabi at pahayag po ng mga Ayala. Samantala mga kaisyo, yung pong mga kababayan natin na nag-aabang at malimit nagtatanong kung kailan po ang pasukan
Itinakda na po ng Department of Education o DepEd sa Agosto 24 ang pagbubukas ng klase para sa school year 2020 hanggang 2021. Dapat sana ay unang linggo ng Hunyo ang pagbubukas ng klase sa bansa. Ngunit dahil sa COVID-19 pandemic ay nagpasya ang DepEd na gawin itong huling linggo ng Agosto. Yan, kaya naging August 24 na po mga kaisyo ha. Ayon po kay Education Secretary Leonor Briones, ang pagpili po ng pitsa ay ibinase nila sa konsultasyon sa mga stakeholder at survey po sa may 700,000 na respondents. At paglilinaw naman po ng kalihim, hindi ito nangangahulugan na kinakailangang pisikal na papasok sa paaralan ang mga mag-aaral. Maaari anyang gawing virtual muna ang pagklase o pagkaklase sa ilang lugar. Una nang sinabi ng DepEd na plano nilang gamitin ang radyo, telebisyon at teknolohiya upang makabot ang lahat ng mga mag-aaral sa bansa. Kaugnay po dito mga kaisyo, kahit Agosto na ang na magsisimula ang klase, ay mananatili pa rin Abril at 30 ang pagtatapos ng school year. Tayo po ay magbabalik sa iba pang mga balita. At siyempre mga kaisyo, ang mga balitang yan ay hatid po sa atin sa kagandahan loob ng Nais nyo bang magpaganda ng inyong mga tahanan? At maging fresh air ang inyong kapaligiran? Narito po ang solusyon. Ang Abreras Garden ay tumatanggap ng landscaping. Anumang uri ng nais nyong design, sila ay nagsusupply ng anumang klase ng mga ornamental plants at mga ground cover tulad ng fragrass, carabao grass at iba pa. Meron din silang iba't ibang uri ng mga fruit bearings. Gumagawa din sila ng maraming grotto design, waterfalls with fish pond, at marami pang iba. Tumatanggap din sila ng garden maintenance. Kaya tandaan, Abreras Garden para sa pagpapaganda ng inyong kapaligiran at kaibigan ng kalikasan. Ang kanilang showroom ay matatagpuan sa Barangay Puypoy, Bay, Laguna. At pwede kayong tumawag sa kanilang cellphone number 0919-605-0879. Abreras Garden, Landscaping and Garden Maintenance, sagot sa pagpapaganda ng inyong tahanan at kaibigan ng kalikasan. Nagbabalik ang batikang broadcaster at KBP member Dan Tebrera sa kanyang mga napapanong issue at mga may init na balita. Issue Balita. Okay mga kaisyo, ito pa rin po ang inyong lingkod, Dan Tebrera. Nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang issue balita. At syempre, patuloy po tayo sa ating mga napapanahong issue at mga maiinit na balita. Time check po muna tayo mga kaisyo. Oras po natin sa buong kapuluan. Mayroon na po tayong 30 minutos makalipas ang alas 10 ng nagmamadaling
Yumaga. Patuloy po tayo sa ating pagbabalita, mga kaisyo. Samantala, wala umanong problema sa muling pagbubukas ng operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operations o ito po yung POGO, hanggat sa itinakda ng Philippine Amusement and Gaming Corporations o PAGCOR ang mga manggagawa nito na magkaroon ng Gaming Employment License. Ito po yung GEL IDs, mga kaisyo. Sinabi po ni Albay 2nd District Representative Joey Salcida, chairman po ng House Ways and Means Committee, na ang pagbubukas ng POGO operations ay magbibigay ng cash flow para sa gobyerno na direktang mangangailangan para sa paglaban sa COVID-19 pandemic. Umasa din si Salcida na ang pag-i-issue ng GEL IDs sa bawat isang empleyado ng POGO ay makakatulong sa gobyerno para mahanap kung sinong POGO ang lehitimo at may kakayahang magbayad ng tamang buwis. Samantala, mga kaisyo, doon naman sa mga namomroblema ng mga bayaran, Siyempre, pagkatapos ng bayaran ng COVID-19, pagkatapos po ng Enhanced Community Quarantine, abay, nandyan po, nakapila po sa atin ang mga maniningil, sigurado yan. Yung pong bayaran sa ilaw, bayaran sa tubig, at mga iba pa, tulad ng telepono, internet, o ano pa man, pati na po yung mga upa sa bahay. Yan. Nais po ni Senator Francis Tolentino na bayaran ng 3 gigs ang mga bill, yung mga bill po ng ilaw, tubig, at iba pang mga bayarin tulad ng telepono, bahay, yung upa natin sa bahay, at iba pang mga bayarin, mga kaisyo, sa tuwing nasa state of calamity ang bansa. Sa Senate Bill 1473 o ang 3 gigs law na inihain ni Tolentino, layo nito ang layunin po nito ay gawing 3 hulog o bigay ang mga bayarin sa bahay tulad ng ilaw, tubig, telepono at iba pa. Lahat ng mga halaga na babagsak sa due date sa kalagitnaan ng Enhanced Community Quarantine at iba pang kalamidad at mga emergencies. Iginiit pa po ng senador ang kahalagahan ng panukala para mabawasan ang pasanin ng mga Pilipino para makasurvive sa pang-araw-araw na kinakaharap na hirap dulot po ng pandemic. Okay, so maliwanag, mga kaisyo, yung pong mga maniningil sa inyo, sa mga upa, at doon po sa mga nakonsumo nyo sa kuryente, sa tubig, at telepono, ay malinaw po. Nasa batas na po yan, na dapat po ay maging 3 gigs. Okay, so mga kaisyo, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunang isyu balita. At syempre, habang tayo po ay nag-aantabay sa ating mga kasama, mula po sa iba't ibang panig ng ating kapuluan. Siyempre, nandyan po yung galing sa Kabikulan, mga balitang galing sa Kabikulan, tungkol po dito siyempre. Tayo po ay may special coverage tungkol po sa COVID-19. Kaya mula po sa Kabikulan at tulad po ng Nueva Vizcaya,
At dito po sa atin, sa mga lalawigan ng Region 4, ay maririnig po natin ang mga kalagayan at mga balita para po sa ganon ay updated po tayo mga ka-isyo. Okay. Bago po tayo magpatuloy, batiin po muna natin mga ka-isyo ang ating mga kaibigan na sa ngayon po ay nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Magandang umaga po sa kilaparing Jap Muega at sa kanyang misis kay Maring Jane Muega dyan po sa San Pablo City. Good morning! At magandang umaga rin po. Nakatutok din po ang pamilya Peralta. Siyempre, yung mga kapamilya po ni Jan Peralta. Diyan po sa Nueva Vizcaya. At nakatutok din po sa atin si Insan. Si Insan Onofre Abrera. At andyan din pala si Ma'am Rebecca Guanzon. Magandang umaga po. Si paring si kasamang Nestor Burgos. Magandang umaga sa inyo dyan sa Batangas. At siyempre kay si Maria si Ma'am Score, magandang umaga sa iyo, Ma'am Score. At siyempre, kay Ginoong Lorenzo Villanueva, magandang umaga rin po sa inyo dyan at sa inyong mga pamilya, At nakatutok din po sa atin ang Kalipayan Riders Club. Ang kanilang presidente na si Ginoong Archie. Good morning, Sir Dante. At sa lahat ng mga patrollers at mga news correspondents. Good morning din sa inyo dyan, sa Cavite. At yung kay Mr. Bert Marasigan, magandang umaga po. At si ex-councilor Norben Lantican Tamisen, nakatutok din po. Magandang umaga rin po sa inyo, Konsyal. At siyempre, sa mga miyembro po ng Solidarity Batangas Riders Club. Good morning, good morning. At sa lahat po ng nakatutok ngayon, mga ka-isyo, At siyempre, sa ating kumpadre, dyan po sa San Pablo pa rin, kay paring Leo Laurel ng San Pablo City. Good morning po. At magandang umaga rin po kay Miss Heidi Ribulan at sa kanyang pamilya, mga ka-isyo. At siyempre, binabati rin po natin si Paring Jojo, si Paring Jojo San Gabriel. Mula po dyan sa Kalawan, Laguna. Good morning, Paring Jojo. Long time no see. Kaya mo't papasya lang kita dyan isang araw. At siyempre, mga ka-isyo, sa ating pong mga news correspondents mula po sa iba't ibang panig ng ating kapuluan, magandang umaga po sa inyo, At siyempre, tuloy-tuloy po tayo sa ating COVID-19 special coverage. Siyempre, dito lang po yan sa ating palatuntunang Issue Balita. At binabati rin po natin at sinasaluduhan ang ating pong mga frontliners. Magandang umaga po sa inyong lahat dyan, At sana po ay mabuhay kayo. At sana po ay laging malakas ang inyong katawan para may laban po tayo,
At syempre, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa inyo sapagkat alam nyo na delikado ang inyong ginagawa, delikado ang inyong buhay. Ngunit, dahil sa inyong sinumpaang tungkulin, kayo po ay nandyan pa rin. Ano? Marami na pong mga doktor ang namatay, mga nurses, pero hindi kayo sumusuko. Dahil pa nyo ang sundalo ano? Kasi yung mga sundalo ngayon, yung ating mga kasamahan, na ang ating pong mga kababayang kasundaluhan, ang sabi nga nila, mas mabuti na raw pong kalaban yung mga yung pong mga kalaban na po pwedeng labanan ng barilan dahil nakikita nila, no? Pero itong virus, mga ka-isyo, mahirap pong labanan ito. Hindi nyo nakikita, pero mararamdaman nyo na lang. Yung po ang hirap pagka virus ang kalaban, ano? Okay, batiin pa rin po natin. Pa-shout out daw po. Kaya, ito, nabati na natin si Ginoong Leo Mercado, Laurel. Ang pagbati po ay mula kay Ginoong Bert Marasigan. Magandang umaga nga pala dyan sa Los Baños, Laguna, ha? O sa ating magandang lalaking si Harley Abrera. At kanyang daddy na si Richard Abrera. Good morning. Magandang umaga sa inyo dyan. At, siya nga pala mga ka-isyo. Yung pong panawagan kahapon ni Ginoong Bibiano, yung pong may-ari ng wallet, ay sana naman po, kung sino po ang nakapulot ng kanyang wallet, sana po ay maibalik, ano? Sapagkat kawawa naman yung matanda. Nandun po yung kanyang mga mga importanteng mga IDs, no? Mga yung pa naman ay mga government issue. At yun po yung tinatawag na valid IDs na mahirap pong makuha. Kaya bilang tulong ninyo po doon sa matanda, dyan po sa mga taga Los Baños, Laguna, kung sino man po ang nakapulot ng kanyang wallet na naglalaman po ng iba't ibang mga mahahalagang ID, tulad po ng kanyang senior citizens ID, driver's license, ano pa, yung pong kanyang voter's ID, at nandun pa rin po yung kanyang SSS. Kaya maawa na po kayo at tulungan na lang po natin yung matanda, no? Si Ginoong Bibiano Requeron ng Los Baños, Laguna. Siya po, ayon po sa kanya, kahapon po ay bumili lamang siya ng piyesa dyan po sa sa Anos, Los Baños, Laguna. Nagtungo po siya doon sa Mayondon at napansin niya wala na po yung wallet niya at nakabisikleta po siya. So kung sino man po ang nakapulot ay magbibigay na lang daw po siya ng biyaya, ano? Okay, maraming salamat po sa lahat ng mga may mabuting kalooban, ano? At huwag na po nating interesin kung sakali, ano? Maawa na po tayo. Okay, maraming salamat po sa nakapulot at doon po sa magbabalik ng nasabing wallet. At magandang umaga rin po sa ating kumpadre pa rin. Kaya ito, magaling ito, shooter ito. Nakakasama natin ito sa firing range. Sharp shooter ito. Si Idol Willie Alipio. Paring Willie, magandang umaga sa iyo dyan at sa iyong pamilya. At nanonood din po si Ma'am Nore Costorio. Magandang umaga po at sa iyong pamilya. At binabati po ni Ma'am Heidi Rabulan. Sino itong binabati niya? Ako pala. Thank you, sir Dante, sa pagbati. And God bless po. Okay, God bless din po sa inyo, Ma'am Heidi Rabulan.
at siyempre sa iyong pamilya, ho. At ito, best friend din natin ito sa Facebook. Kay Sir Junel Catalia. Ito ay nasa parting Mindanao. Mindanao ba o Bisaya? Okay. At siyempre, kay Yuyen Labadan Kapinpin. Magandang umaga po sa inyo dyan, ha? Kay Yuyen Labadan Kapinpin. Good morning. Okay. Thank you, pre, sa muling pagbati. Ingat lagi. God bless. Mula po kay paring Leo Mercado Laurel sa San Pablo City. No? Ayun. Magandang umaga rin sa iyo. Idol din kita eh. Kay Ginoong Junel Catalia. Good morning. Bisaya pala. Sorry ha. Kasi hindi ko natandaan eh. From Bisaya. Okay. So, magandang umaga po sa inyo dyan sa Bisaya, no? At siyempre, binabati na rin po ni Mr. Jonel Catalia ang mga kababayan niya dyan sa Kabisayaan, ano? Okay mga kaisyo, habang tayo po ay nag-aantabay sa mga balita mula sa iba't ibang lalawigan, siyempre binabati muna natin. Meron pang mga pahabol. Si Mr. Randel Pasco. Basco. Magandang umaga po, Mr. Randel Basco. At okay. Sa inyo po lahat mga kaisyo, maraming pong salamat sa inyong pagtutok, ho. Payo nga pala natin sa ating mga kababayan, kung kayo po ay nais magkaroon ng sideline, no? At kayo po ay gusto kahit papaano makakatulong din po kayo doon sa inyong sa ating lipunan, ano? Bantayan po natin yung mga tiwaling barangay captain at mga barangay officials. At siyempre isama na rin po natin yung mga tiwaling mga taga DSWD. Kung kayo po ay makakapagsumbong kay Pangulong Rodrigo Duterte, abay tumataginting na 30,000 piso po ang reward na inyong matatanggap. Kahit kayo hindi nakatanggap ng Social Amelioration Program o SAP, abay kung kayo po ay makakatanggap ng 30,000, abay mas malaki po yan, no? Kaya marami pong nagme-mensahe sa atin, marami pong nagme-message na di bali daw po, hindi daw po siya nakatanggap, nilampasan daw po siya ng mga barangay officials at ng DSWD. Pero kung tutuusin, siya po ay qualified. Kaya lang, yun nga po, marami po kasing nangyari na dinaan po sa palakasan. Kung sino yung mga kamag-anak at kung sino po yung mga kaalyado sa politika, yun po yung naging priority na dapat ay hindi ganon. Nakakaawa naman yung mga taong qualified na makatanggap sana ng tulong mula sa pamahalaan na ibinulsa naman ng mga barangay captain at ng mga taga DSWD. Yun, Kaya bantayan po natin kung sino yung mga magiging tiwali para kahit papano mabawas-bawasan naman po ang mga bulok na kamatis sa kaing na maaari pong makahawa pa yan, kasabihan po yan kasi sa isang kaing na kamatis daw, hindi po nawawala ng bulok. Kaya alisin po natin, tulungan po natin ang ating pamahalaan kung paano po tatanggalin ang bulok. Sa pamamagitan nyo, mga kaisyo, nakatulong na kayo, natulungan din kayo sapagkat tatanggap po kayo ng 30,000 na tumataginting bilang reward po sa pagtuturo kung sino yung mga may kapalpakan at gumawa ng pagnanakaw at anomalya sa ating mga
ipinamimigay o ipinagkakaloob sa mga mahihirap. O, bantakin nyo mga kaisyo. Meron pong mga kapitan na binabawasan ng 2,000 ang bawat makiklaim ng mga kababayan niya o mga kabarangay niyang mahihirap. Abay, napaka walang hiya naman, ano? Napaka kapal naman ang muka. Sapagkat ngayon po ay panahon ng pandemic. Panahon po dapat ng pagtulong sa kanyang mga kabarangay. Bilang barangay captain po kasi mga kaisyo, siyempre kayo yung ama ng barangay. Eh, anak mo, kinakailangan mong kupitan, abay, hindi po dapat yon. Kaya, payo po natin sa ating mga kababayan, huwag po kayong matatakot, huwag po kayong mahihiya. Kung ano po yung katotohanan, ilabas natin. Para sa ganon, huwag na pong manatili. At kahit papano, alam po naman natin, pagkatapos lang po nitong problemang kinakaharap natin ngayon, sigurado po, hindi lang matatanggal yung mga kupitan. Sigurado po yan, makukulong pa sila. At kapag nakulong yan mga kaisyo, wala na pong pagkakataon yan para humawak pa uli ng posisyon. Okay? So, hindi naman po natin nilalahat. Dahil marami naman pong mga matitino at mga mababait na mga opisyal ng ating pamahalaan. Ano? O, tulad po sa Puypoy, ano? Barangay Puypoy, dyan po sa Bay Laguna. O, saludo po tayo kay Kagawad Cornelio Manalo. Alam nyo, masyadong action man itong taong ito. Kaya hindi po natin nilalahat. Marami pong mga opisyal ng barangay na talaga namang maaasahan. Ano? So, tulad po nung kapitan dyan. Si Kapitan Alex Perez ng Puypoy, Bay Laguna. Abay, action man po yan, no? Kaya kahit papano, marami pong tao, marami pong mga kabarangay ang malimit ay nagpapasalamat sa kanila, no? Abot-abot po ang pasasalamat. At alam nyo mga kaisyo, pagdating po ng eleksyon, kung magkaka-eleksyon uli ng barangay, abay, hindi na po ito masyadong mangangampanya. Taong bayan na, mga kabarangay na nila ang mangangampanya para sa kanila. So, hindi na po sila mahihirapan. Yun, di ba? Kahit papano, hindi nga kayo nakapangupit, yun naman po yung balik, buwelta, para sa inyong ginawang pagtupad sa inyong tungkulin. O, di ba? Kasi kung sakali man, kayo man ay mangulimbat, kayo man ay mangurakot ng pera ng ating mga kababayang mahihirap, abay pagdating po ng eleksyon, mahihirapan po kayo. Mahihirapan po kayo sa pangangampanya dahil kayo ay basang-basa na ang papel dahil sa inyong paghahangad ng kasino na yung 2,000. Kaya lang, kung tutuusin mga kaisyo, sa dami ng kanilang mga mamamayan sa isang barangay, malaki rin po yan. Kaya sila po ay nag-i-interest. Ini-interest po nila ang ganong halaga. Pero sira po ang kanilang mga karir. Okay. At magandang umaga rin po kay Ginoong Ino Hernandez at sa kanyang pamilya mga kaisyo. Ho? At tuloy-tuloy po tayo sa ating paglilingkod bayan. At siyempre, antabayanan na po natin ang mga pag-ulat mula sa ating mga news correspondents at sa ating mga isyu balita patrollers. Napakabilis po ng oras mga kaisyo. Mayroon na lang po tayong 7 minuto bago sumapit ang alas 11 ng nagmamadaling umaga.
At para nga pala dyan sa mga mga ka-isyo yung mga taga Camarin, Caloocan City. Kung kayo po ay nais makatikim ng masarap na tinapay, dyan po kayo pumunta sa Anjo Bakery. Sila po ay gumagawa ng mga masasarap na tinapay at katakam-takam. Kaya tabayanan po natin, ibigay po natin ang kumpletong detalye doon sa mga taga-riyan po sa Camarin, Caloocan City, kung paano po nyo matatagpuan ang Anjo Bakery. Siyempre, hanapin lamang po si Miss Annabel Balasbas o si Ginoong Joel Nuevo. Okay, so mga kaisyo, mayroon po tayong pag-uulat mula sa labas ng ating himpilan, no? At siyempre, pakinggan po natin ang pag-uulat mula po sa Nueva Vizcaya. Issue Balita Report! Okay, mga kaisyo, pakinggan po natin ang pag-uulat mula sa ating Issue Balita Patrol number 15. Mula po sa Nueva Vizcaya, sa ating kasama roon na si Jan Peralta. Jan, magandang umaga sa iyo. Go ahead. Magandang umaga din sa iyo, Sir Dante. At sa lahat po ng nakatutok ngayon sa J101 Issue Balita. At ito po ang ating ulat balita ngayon sa umagang ito na nakuha ko ng May 4, 2020 noong umaga. Nantili pa rin 3 katao nagpositibo sa COVID-19. Dito po sa Kalilitan, Aritaw, Nueva Vizcaya at isa naman po sa poblasyon Lamot, Ifugao. At kasalukuyan nasa pangangalaga. Samantalang isa naman ang nadagadag sa 13 suspect na itala kahapon. Makiisa sa ating laban sa COVID-19. Sumunod po tayo sa mga national at local na lituntunin. Manatili po sa loob ng bahay hanggat hindi kailangan lumabas at panatiliin ang 1 metrong distansya mula sa ibang tao. Ugaliing nakaantabay sa radyo o TV upang malaman ang mga bagong kaganapan sa mga nangyayari sa kalagayan ng ating bansang kinakaharap. At gayon din, nagpapasalamat din ang barangay Don Tomas Mandela Quirino na nabigyan po ng 75,000 na financial assistance from Nueva Vizcaya kahapon. At ang nagbigay po nito si Governor Carlos M. Padilla. At maraming salamat po sa ating governor sa Carlos Padilla. Ito rin din po, shout out nga po pala sa aking kaibigan na si Joardin Inocencio from Sola. Okay. Naputol tayo. Babalikan ka namin, Jan Peralta. Dahil medyo nagka-problema ang signal mo dyan, Okay, babalikan po natin si Jan Peralta. At para sa ganon, mabati niya yung mga gusto niyang batiin. Okay. Okay na? Okay, babalikan po natin si Jan Peralta. At syempre, maganda naman po yung kanyang mga naiulat. At dyan po pala sa parting norte natin ay may mga positive na rin. Okay, balikan po natin si ang ating issue balita patrol number 15. Jan Peralta. Jan, naputol. Go ahead. Oo nga sir, naputol. Okay. Ayun, yun nga, papasalamat tayo sa ating Governor Carlos M. Padilla mula po dito sa Nueva Vizcaya na siyang nagbigay po ng 75,000. Kanino nagbigay? Kanino nagbigay dyan? Dito po sa barangay Don Tomas Mandela. Okay.
Very good. Sa Quirino Province. Kaya binigyan po ng 75,000 at napakabuti po dahil binigyan po ni Sir Carlos El Padilla. O yun. Gayon din. Yung mga babatiin mo, dyan. Sir? Dyan, yung mga babatiin mo, batiin mo na. Sige sir. Yan, binabati ko nga pala tong ang kaibigan kong si Jowardin Inocencio. From Solano, Corifang, nandun din ma-lockdown pa ata sila. Pero dito sa atin, Bayambong at Bambang, tinanggal na po yung mga iba pong checkpoint dito sa atin. Kahapon lang po, nag-ulat na po ng Bambang ang tanggal na yung ibang mga checkpoint. At sa mga OFW rin po na nasa ibang bansa, sa China, at ang aking ina, si Lorna Peralta, na nandun po na sa China. At yan lang po ang ating may ulat umagang ito. Mula dito sa Bayambong, Nueva Vizcaya, ito si John Peralta, Issue Balita, Patrol number 15, nag-uulat sa J101 Big Radio, ang himpilang malasakit sa bayan. Okay, maraming salamat sa iyo. Issue Balita Patrol number 15, John Peralta, mula po sa Bayambong, Nueva Vizcaya. At habang nag-aantabay po tayo sa mga pag-uulat mula pa rin po sa iba't ibang panig ng ating kapuluan, pinapayuhan po natin ating mga kababayan, paalala lang, kung kayo po ilalabas ng inyong mga tahanan, huwag po kayo makakalimot magsuot ng face mask. Dahil yan po ay nasa batas na natin, bawal po ang hindi nakasuot ng face mask. Kayo po ay po pwedeng hulihin at pwede po kayong pagmultahin. At kung kayo po ay hindi magmumulta, pwede po kayong makulong. Kaya yan po ibatas na. Kaya okay, mga kaisyo, mula po sa Bayambong, Nueva Vizcaya, dako naman po tayo sa Region 4. Sa Region 4A. At papasukin naman po natin ang ating Issue Balita Patrol number 12. Mula naman sa Region 4A. Mula sa ating Issue Balita Patrol number 12, papasukin po natin si Alben Gonzales. Alben, magandang umaga sa iyo. Go ahead. Alben. Putol siya. Alben. Hello. Alben. Okay, babalikan po natin si Alben. Talagang medyo nagluluko ata ang ating signal ngayon, sa dami po siyempre ng mga gumagamit at siyempre nagkakasabay-sabay. Kaya siguro medyo napuputol ang ating mga signal, Okay. Mamaya po ng konti, babalikan po natin si Alben Gonzales mula po sa Region 4A, sa kanyang pag-uulat, ang ating Issue Balita Patrol number 12. Okay. Kaya patuloy po ang ating pagpapaalala sa ating mga kababayan, doon po sa patuloy dapat na pagsunod ng ating mga kababayan para kahit papano tayo po ay alam nyo, gagraduate na tayo. Malapit na. Anong petsa ngayon? 6 na po. 15 ng Mayo matatapos na po yung ibinigay sa ating enhanced community quarantine, na sana naman po ay wala nang magkaroon ng hindi na magkaroon ng extension. Sa tulong na rin po ninyo yan, mga kaisyo, Sa tulong na rin po ninyo, mga kaisyo, na tayo po ay dapat hindi lumalabas ng ating mga tahanan na hindi naka-face mask. At sana po ay makipagtulungan na po tayo na wag po tayong masyadong
nakikipag-usap sa mga taong hindi natin masyadong kilala, lalong-lalo na po yung mga galing sa ibang lugar, para kahit papano, maiwasan na po natin yung pong mga pagkakahawa-hawa, Dahil pagka ganun po ang nangyayari, pag tayo po ay dumami ng dumami pa, ang mga positive, abay mapipilitan po na magdesisyon ang health committee na madagdagan pa po o magkaroon pa po ng extension ang ating enhanced community quarantine. Sa totoo lang mga kaisyo, nakakainip na. Kaya sa tulong nyo, sa tulong nating lahat, magsama-sama tayo, magkaisa tayo, na dapat po ay iwasan natin. At dapat po ay tayo mismo ay makipagtulungan na para wag na pong lumala at dumami pa ang mga biktima ng coronavirus. Samantalang 9 na araw na lang po, gagraduate na tayo. Malaking bagay po kasi na tayo ay makagraduate na dito sa krisis na ito. Napakarami po kasing mga negosyo ang sa ngayon po ay hindi makapag-operate ng maayos dahil nga po sa ating kalaban. Dahil nga po tayo ay nasa ilalim ng enhanced community quarantine. At kapag tayo naman po ay napunta sa general community quarantine, medyo makakaayos naman po tayo. At kahit papano, although sa totoo lang, pag sinabi pong general community quarantine, tayo po ay kahit papano, medyo iba na rin po talaga ang magiging takbo ng ating buhay. Siyempre, iwasan na rin po natin na makipagdikitan sa mga tao. Dapat po ay yung mga distansya natin, yung mga social distance, tutuparin pa rin po natin yan. Okay mga kaisyo, mula po sa Nueva Vizcaya, ay dako naman po tayo sa Kabikulan. At pakinggan po natin ang pag-uulat mula sa ating Issue Balita Patrol number 14. Mula po kay Jim Lagan ng Kabikulan. Jim, magandang umaga sa iyo. Go ahead. Magandang umaga po. Mula po sa Kabikulan Issue Balita Patrol number 14, Jim Lagan. Bumabati po sa atin ng taga-pakinig at mga manonood ng isang magandang umaga. Okay, go ahead. Jim. Yes, sir. Isang new confirmed case kahapon sa total number ng COVID-19. Si number 47, 27 years old, na taga Legazpi City, Albay, siya ay harapang hawaan patient number 44, unang nakaranas ng sintomas noong April 30, 2020. Siya ay nagpa-swab noong May 3 at ngayon ay siya ay naka-quarantine sa LGU quarantine facility. Sa 57 test result, may mga nag-negative ngayon. Pero yung dalawa ay nag-positive. Maliban na lang sa bagong kaso na si number 35 galing ng Albay and still positive pa rin. Samantalang yung 5 na kaso, including 3 frontliner, saka 11 months old babae na bata, ngayon, negative na sa COVID-19. Si number 36, health worker, 28 years old, babae, at si number 37, frontliner, 54 years old, lalaki, saka si number 38, health worker, 56 years old, babae, at si number 40, 11 months, galing Ligao, at si number 43, 57 years old, babae, sila ngayon ay negative sa COVID-19. At sa mga kababayan natin, nahigpit po namin sinasabi na please stay at home para po hindi na masyadong kumalat itong virus na to. At yung mga bata at yung mga matatanda po, please po,
nakikiusap po kami na wag na po muna tayo lumabas kung hindi naman po kailangan para matapos na po yung epidemya natin at makabalik na po tayo sa dati nating pamumuhay. Mhm. Okay, go ahead. Hello po. Oh, go ahead, Jem. Go ahead. Ito po. Mm. Yan lamang po ang aking may ulat mula po rito sa Kabikulan. Ito po si Jim Lag, Issue Balita, Patrol number 14, nag-uulat sa J101.5 Big Radio sa himpilang may malasakit sa bayan. Okay, maraming salamat sa iyo. Issue Balita Patrol number 14. Jim Lagan mula po sa Kabikulan, mga ka-isyo. At antabayanan pa rin po natin, mga ka-isyo, ang mga pag-uulat mula pa rin po sa labas ng ating himpilan, sa ating mga Issue Balita Patrollers. At siyempre, payo pa rin po natin sa ating mga kababayan, ay iwasan po natin na tayo ay maglalabas ng ating mga tahanan kung wala rin lang naman tayong importanteng pupuntahan, ano? Dahil sa iba't ibang mga bayan, mga ka-isyo, nagiging sakit pa po ng mga frontliners natin, yung pong mga kababayan natin na mahilig lumabas ng kanilang mga tahanan na inaabot po ng curfew. Oh? Okay, mga ka-isyo, mula po sa Kabikulan, punta naman tayo sa Region 4A, kung saan ay nandun po ang ating Issue Balita Patrol number 12. Sa ating kasama roon na si Alben. Issue Balita Report! Okay, pakinggan po natin ang pag-ulat mula sa ating kasamang si Alben Gonzales. Alben, magandang umaga sa iyo. Go ahead. Okay. Good morning, Sir Dan. Nakapagtala naman ng bagong kaso ng coronavirus ang bayan ng Alaminos, Laguna as of May 5, 2020. Ito po ay isang lalaki, 30 years old, na taga San Agustin, Alaminos, Laguna. Siya po isang frontliner ng isang government facility in Laguna. Tatapos din ng kanyang test noong April 17, 2020. At ito ay naka-home quarantine na rin din siya sa kanyang bahay. At ang kanyang tapos na rin ang kanyang contact tracing. Sa contacts ng Alaminos, Laguna, meron tayong isang suspect at isang positive at 3 ang ating recoveries. Sa kabuuang kaso ng Pilipinas ng COVID-19, muli tumaas sa kapagtala ng DOH ng 199 ang bagong kaso ng COVID-19. Kaya may total ito 9,680 po sa NCR, 173, 87%, Region 7-1, 0.5%, and others, 25 and 12.5%. 93 naman ang recoveries, may total ito 1,408 ating recoveries at 14 naman ang namatay, kaya may total itong 637 death as of May 5, 2020. Kaya muli nagpapalaala ang DOH at ang pamahalaan ng Alaminos, Laguna na kung maaari, huwag muna tayo labas ng bahay kung hindi kinakailangan. Sumunod pa rin tayo sa pinaiiral na enhanced community quarantine sa ating mga bayan. Muli, sir, ito po si mula sa labas ng himpilan, ito si Patrol number 12, Alden Gonzales, Issue Balita, J101.5 FM, Big Radio, ang himpilang may malas. Okay. Nawawala ang signal ni Okay po. Okay. Okay, sige, Alben. Go ahead. Alben? Yes, sir. Good morning. Okay. Baka may mga babatiin ka pa. Sir, binabati ko lamang po ang tropang Bagwis kay Sir Dudes Castilla at sa mga bumubuo ng Solidarity Batangas Riders Club. At binabati ko po din ang mga tropa natin dito sa Alaminos, Laguna, ang Alaminos Laguna Riders Club. Okay, sorry lamang po ang aking pag-uulat ngayong araw na ito. Maraming salamat, sir. Okay. Maraming salamat din sa iyo, Issue Balita Patrol number 12.
Alben Gonzales, mga kaisyo, ho. Tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunang issue balita. At, okay. Basahin na po natin muli yung ating pong mga yung mga kaibigan natin at mga suking taga-subaybay sa ating palatuntunang issue balita. At mula po sa Hong Kong, mga ka-issue, mula po kay Miss Nancy Reyes. Good morning, Sir Dan. I pray po na mawala na ang COVID at maging normal na ang mundo. Salamat po at God bless. Okay, ganun din sa iyo, Miss Nancy Reyes, mula po dyan sa Hong Kong, no? Ingat ka rin dyan at lagi naming ipagdarasal ang inyong mga kaligtasan at siyempre, sana nga po ay makaraos na tayo dito po sa pandemic na ating nararanasan. Buong mundo kasi yan eh. Okay. Mula naman po kay parang Leo Laurel, Pampagood Vibes naman, pre. Yung song mo, gusto naming pakinggan. Wow. Okay, maraming salamat paring Leo at okay, i-play natin 'yan. At para sa iyo 'yan at sa ating iba pang mga tagapakinig, no? At magandang umaga rin po kay Ginoong Roel De Villa Pangahas. Ano? Hindi nga lang natin alam kung mga taga saan ito, ano? Maraming salamat at magandang umaga sa inyo, ano? At narito pa rin po, pabati po sa aking pamilya at sa lahat ng batch 78. Salamat po, sir. Ingat din po kayo dyan, Sir Dan. Miss Nancy, pakibanggit mo na rin kung ano yung kung saan yung batch 78 nyo, anong school ba yan? Para kahit papano, alam nung ating mga listeners at mga viewers, ano, kung anong school yon, kung saan yung school na siyempre mga kabatch mo nung 1978, ano. Okay, at siyempre good morning din po kay Miss Nicole Shane Dueñas. Good morning po. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating programa. At binabati rin po natin ang makisig at masipag nating konsehal dyan sa Barangay Puypoy, Bay Laguna. Walang iba kundi si Ginoong Konsehal Cornelio Manalo. At siyempre, sa ating kumpadre, kasama po natin sa media, walang iba kundi si Ronda Balita, si Parin Joel Kabaktulan, mga kaisyo. Good morning sa inyo dyan sa Calamba City. At siyempre, maraming salamat sa pagtutok, ano? At patuloy po ang ating pagpapayo sa ating mga kababayan na sana po ay sumunod tayo sa ipinatutupad na batas ng ating pamahalaan, ano? Para wag naman po nating mapahirapan yung pong ating mga frontliners. Sana po ay makaraos na tayo sa krisis na ito, mga kaisyo, sapagkat marami na pong hirap na hirap. At kahit papano inip na inip. Kahit pa po sabihing nakakatanggap ng mga SAP na yan, at ng mga relief goods na galing sa ating mga barangay captain o mga LGUs, at yung naman pong SAP na nanggagaling naman po sa ating national government, hindi po sasapat, mga ka-issue, ho, dahil marami po tayong mga pangangailangan bukod doon sa mga relief. Kasi alam naman natin na yung mga relief goods na dumarating sa atin ay kalimitan po dyan ay mga sardinas, bigas, noodles, yan lang. At doon naman po sa iba, may mga mangilan-ngilan po, may mga corned beef o iba pa mga bagay na pangangailangan sa ating tahanan. Kaya lang,
marami po talagang mga kakulangan na dapat ay kailangan po talaga ay may pambili tayo. Tulad po ng mga sabon, wala namang nagbibigay ng mga ganyan mga sabon, bihira po yan. At siyempre, yung mga toothpaste, bihira po ang nagbibigay ng ganyan. Kaya, kailangan din po talaga ng cash ng ating mga kababayan. Kaya lang, anong magagawa natin kung nadidisapprove sa SAP, no? Kaya hiling po natin sa DSWD at sa mga barangay captain na yung pong ating middle class na mga kababayan, sana naman po ay pahintulutan naman nyo na makatanggap ng SAP mula sa pamahalaan. Sapagkat kailangan din po ng ating mga kababayan ang cash para po sa ganon makabili po sila ng kanilang mga iba pang mga pangangailangan. Okay. So, ito nga pala. Pahabol ni Miss Nancy Reyes. Sir, sa Bayog Elementary School. Ayan. Sir Dan, sa Bayog Elementary School po yan. Batch 78. Ganon din po sa lahat ng BCCF members. Salamat po ulit. Okay, alam ko itong BCCF na ito ay isang religious group. Okay? So, mula po kay Ma'am Nancy Reyes, kayo po ay binabati ng isang magandang umaga at masayang panunood sa ating programa. Okay, mga kaisyo. Sa dami po nang nagre-request at isa na po dito ang ating kumpadre, si paring Leo Laurel ng San Pablo City, ay patutugtugin po natin muli ang ating awitin para sa inyong lahat po ito, mga kaisyo. At sana po ay magustuhan nyo. At kami po ay maglalabas ng music video para po dito sa awiting ito, mga kaisyo. At magandang umaga rin nga pala, mga kaisyo, kay paring Nel Rabo. Kasamahan din po natin yan. Ako para sa'yo, ikaw ay para sa akin, at kailanman ay di magbabago, dahil tunay ang aking hangarin. Hahanapin kita kahit saan, kung malalayo ka, pagkat sa'yo lamang nangalaan ang pag-ibig kong ito, kay tagal na naghihintay. Di ko kayang mawala ka pa, di ko kayang magbago ng pasya, dahil minamahal kita. Lahat ay aking gagawin gilid, mapansin mo lamang ang damdamin ko. Ako para sa'yo, ikaw ay para sa akin, at kailanman ay di magbabago, dahil tunay ang aking hangarin. Hahanapin kita kahit saan, kung malalayo ka, pagkat sa'yo lamang nakalaan
pag-ibig kong ito kay tagal na naghihintay. Di ko kayang mawala ka pa. Di ko kayang magbago ng pasya. Dahil minamahal ka. Lahat ay aking gagawin, mapansin mo lamang ang damdamin ko kahit ngayong malayo ka. Sa puso ko'y ikaw pa rin sinta, ang aking ibigin at laging hahanapin. Huwag ka lang mawawala sa aking piling. Di ko kayang mawala ka pa. Di ko kayang magbago ng pasya. Dahil minamahal kita. Lahat ay aking gagawin gilid. Mapansin mo lamang ang damdamin ko. Nagbabalik ang batikang broadcaster at KBP member Dan Tebrera sa kanyang mga napapanong issue at mga may init na balita. Issue Balita. Okay mga kaisyo, tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang issue balita. At may announcement nga pala mga kaisyo, ha? Para po doon sa lahat ng mga abrera. Magkakaroon daw po tayo ng isang reunion dito po sa Laguna gaganapin. Ngayong darating na November 15. 15 po yan. Nobyembre 15 ngayong taon, no? Kaya kahit papano, ang ating mga kaabrera, ating mga kamag-anak ay magkakaipon-ipon, no? Dito po gaganapin yan sa Kalawan, Laguna. Kaya lahat po ng mga abrera, lahat po ng mga abrera ay inaanyayahan po natin na tayo po ay magkasama-sama sa gagawing reunion ngayong November 15, 2020. At siyempre, para tayo po ay magkakumustahan, magkakilala, at kahit papano ay magkasama-sama, ano? At binabati rin po natin mga ka-isyo si Ian Esperanza. Magandang umaga po. At siyempre, doon po sa lahat ng mga miyembro ng Solidarity Batangas Riders Club. Lahat po ng miyembro, ha. At doon po sa Kalibayan Riders Club. Sa pamumuno po ni ng ating kaibigan si Archie, no? At doon naman po sa Solidarity Batangas Riders Club, siyempre ang founder po niyan ay ang ating Issue Balita Patrol number 12. Walang iba kundi si Ginoong Alben Gonzales. Okay, good morning po sa inyo lahat mga ka-issue. At siyempre, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat
At siyempre sa patuloy niyong pagsubaybay at pakikinig sa ating programa. At balikan po muna nating muli. Pasadahan natin ang ulo ng ating mga naging balita sa ngayong araw na ito. Mayo 6, Miyerkules 2020. Pangulong Duterte, naubos ang pagkasuplado dahil po sa COVID-19, kaya siya ay nagsuri. At doon naman po sa lahat ng mga magulang na nagtatanong kung kailan po ang magiging pasukan natin ngayong year 2020 hanggang 2021. Magkakaroon po tayo ng pasukan ngayong darating na Agosto 24 ang magiging simula po ng klase. Ulitin po natin, ngayon po yung year 2020 hanggang 2021. Samantala, Pogo. Yung Pogo workers, mga ka-isyo, bibigyan na po ng GEL IDs. Ayon po kay 2nd District Representative Joey Salcida. At doon po naman sa mga nag-aalala at nangangamba, doon po sa kanilang mga babayaran sa ilaw, tubig at telepono. Siyempre doon pa sa ibang mga bayaran, upa ng bahay o ano pa mang mga bayaran, mga kaisyo, ay gagawin na pong 3 gives. Yan, kaya yung pong yung mga hindi susunod, pwede po ninyong i-report, mga kaisyo. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kaisyo. At may mga pahabol pa rito, maraming salamat din po. Maraming salamat din po sa ating mga kababayan na patuloy po sa pagsuporta at pagsubaybay sa ating programa. At siyempre, pinasasalamatan din po natin ang mga nag-ulat ngayong araw na ito. Sina Jim Lagan, Issue Balita Patrol number 14 mula po sa Kabikulan. At si John Peralta, ang ating Issue Balita Patrol number 15 mula naman po sa Nueva Vizcaya. At Alvin Gonzales, Issue Balita Patrol number 12 mula naman po sa Region 4A. Okay. So mga ka-isyo, maraming salamat po sa inyong lahat. At siyempre, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay. Magandang umaga, magandang tanghalian na po. At siyempre, ako po ay nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga o tanghalian. At kami po ay magbabalik mamaya dito pa rin po sa ating palatuntunang Issue Balita. Maraming salamat po. Ito po si Dante Abrera. Nag-iiwan po ng isang magandang tanghalian. Mabuhay po kayo at pagpalain ng Diyos. Bye-bye!